Hallelujah, magandang umaga. At ang kapayapaan ng Panginoon ay mapara sa inyo mga kapatid. Narito si Pastor Joshua upang ibahagi sa atin ang ating morning devotion sa umagang ito sa unang Samuel, Kabanata 23. Ang chapter 23 hanggang 26, ito ay nagtatalakay kung paano si David na tumakas mula kay Saul. Habang binabasa ko ang kabanatang ito, at dito, lalo-lalo na sa verse 17, sinabi ni Jonathan kay David, "Huwag kang matakot at hindi ka mapapatay ng aking ama." So ito ang rema sa umagang ito. Ito ang verse 17. Ang unang parte. So babalikan natin ito mamaya-maya. So ang pamagat sa umagang ito ay wag matakot. Panghawakan natin ang Panginoon. Panghawakan natin mahigpit ang Panginoon. Si David ay hinahabol ni Haring Saul. So bago ito, si Saul ay nagpadala ng mga tauhan at pinotektahan ni Samuel si David. At siya na mismo ang pumunta sa Rama at hindi niya napatay si David. At doon ay hinubad niya ang kanyang damit at nagpropesiya, sumayaw kasama ang mga propeta. So wala siyang nagawa sa presensya ng Panginoon. Nawalan siya ng lakas. Ngunit patuloy niyang tinutugi si David na patayin. So chapter 21 to 22 ang mga pabor na natanggap ni David. At sa chapter 21, sa gitna ng panganib ay mayroong pabor. At doon si Pastor Jason tinalakay niya kapon na mas masidi ang panganib, mas malaki ang pabor. Totoo ito. At dito sa chapter 23 ngayon, patuloy nating tatalakayin ang tungkol sa pabor. Ngunit ang pabor na ito ay naging proteksyon para kay David. Ngunit ang focus dito ay nasa kay David na hindi siya dapat matakot at dapat niyang panghawakan at panampalatayaan ang Panginoon habang siya ay tinutugis at nanganganib ang kanyang buhay, mas nagtitiwala siya sa Panginoon. Lagi nating sinasabi natin na tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, na tayo naniniwala sa Panginoon. Lagi natin itong sinasabi. Ibig sabihin na panghawakan natin ng mahigpit ang Panginoon. So ito ay mas nagiging klaro. So natin ko ito sa apat na paragraph. So verse 1 to 5 ay ang unang paragraph, ang unang talata. Inati sa apat na talata ang kabanatang ito. Ito ay karugtong ng pabor na kanyang natanggap. So ang pagpapalang natanggap niya sa kamay ng pari. So ang pabor na natanggap niya ay kasama doon ang tinapay ng presensya ng Panginoon. So doon sa chapter 21 ang paring si Ahimelech ay ibinigay sa kanya ang tinapay ng Diyos na handog. So ito ay ang tinapay na handog sa harapan ni Yahweh ang ibinigay sa kanya. At doon ibinigay din sa kanya ang espada na nakabalot
nakatago doon sa likod ng ephod. Ito ay ang espada. So patuloy siyang patuloy siyang tumatakas para sa kanyang buhay. So chapter 22, siya ay nasa kuweba ng Adullam at ang mga tao ay nagtipon kasama niya. Itong mga taong ito ay ang mga inapi, may mga utang at walang saya sa buhay. Ito ang mga taong ito ang taong nakiisa sa kanya. So ito ay ang mga mababang tao, ang mga taong nangangailangan at So dito si David ang kanilang pinuno. Apat na pung daan ang sumunod sa kanya at pati ang kanyang ama at buong sambahayan ng kanyang ama. So si David ay tumakas para sa kanyang buhay at dumating siya sa isang lugar at doon ang mga tao ay nagtipon kasama niya. Ngunit naharap pa rin siya sa matindi panganib at dumating ang propetang si Gad at sinabi sa kanya na umalis siya doon at pumunta sa lupain ng Gad, ng Huda. So pagkatapos noon pinatay ni Saul ang buong sambayan ng pari at isa lamang ang nakaligtas at yun ay si Abiatar. So babalikan natin na kaunti kung ano ang mga nangyari sa nakaraang talata. So ano ang ipahiwatid sa atin ng Biblia? So sinabi doon ang isang taong pumatay sa mga pari sa lugar ng Nob. Alam ni Ahimelech na pag tinulungan niya si David, siya ay ang manganib ang kanyang buhay. Alam niya yun. So dito sa huli ay nanganib nga ang kanyang buhay at nagbuwis siya ng kanyang buhay. So si Saul ay nagpadala ng mga tauhan at dinala at dinakip itong mga pari, 85 sila na nakasuot ng lino at sila'y pinatay. 22 chapter 18. At si Doeg, pinatay niya ang lahat. Si Doeg, pinatay niya ang mga ang isang lungsod ng mga pari, mga babae at lalaki, mga bata at mga sanggol, ang mga baka, asno at tupa. So, hindi niya ginawa ito nung sinalakay niya ang mga Amalekita. Pero nung pinatay niya ang pari, dinala niya ang lahat ng kanyang hukbo para patayin ang isang lungsod ng mga pari. At dito, sa nakaraang laban, hindi niya pinatay ang hari ng Amalekita. Hindi niya pinatay ang mga magagandang mga tupa at baka. Ngunit dito sa lungsod ng mga pari, pinatay niya lahat, pati ang mga alagang hayop, pati ang mga bata at sanggol, mga lalaki. So, si Ahimelech, parang si Ahimelech, habang tinutulungan niya si David, siya ay nanginginig sa takot. Ngunit tinulungan niya pa rin dahil alam niya na ang Panginoon ay kasama ni David. At alam niya din na si David ay hindi kasama ni Saul. So, isa pang kahulugan sa paragraph na ito. So ang sumpa ng Panginoon sa sambahayan ni Eli ay napangyari. Kaya sinabi ng Panginoon na dahil sa mas pinaburan ni Eli ang kanyang mga anak, kanyang sambahayan ay nakaranas nitong sumpa. So, 1 Samuel chapter 2. So, kaya nga hindi mamamatay ng maaga ang inyong mga anak, ngunit mag-iiwan ako ng matitira. At doon si Ahimelech, isang pari, so ang pinakamatandang kapatid ni Ahimelech ay si Aher.
Sila ang mga anak ni Aster. Oh, si Pinahas. So si Pinahas ay ang anak ni Eli. So mula kay Eli, papunta kay Phinehas, papunta kay Ashton, Ahiya, and kasunod nun si Ahimelech. So si Ahiya ay naglingkod sa makatuwid ay naglingkod kay Saul. Nung si Saul ay makipaglaban, iningi niya kay Ahiya na dalhin ang kaba ng tipan. So dahil sa nagmamadali sila, sinabi niya, hindi na kailangan ang kaba ng tipan. At sila'y pumunta sa labanan. At doon, nais niya sana ding patayin si Jonathan. Dahil sa sinira ni Jonathan ang sinabi ni Saul. Kaya nga ang mga Pilisteo ay nakatakas. At si Ahiya na pari na yun ay ang apo ni Eli, ang ika-4 na henerasyon mula kay Eli. At si Ahimelech, siya ang pinakabatang kapatid ni Ahiya. So si Ahimelech ay pinaka-4 na henerasyon kay Eli. So makikita natin isang bagay dito na ang sumpa na sa sambahayan ni Eli ay naroon. So ang sumpa sa 4 na henerasyon. Kung babasahin natin ang Exodus chapter 34. So ito ang mga tinalakay natin sa ating Sunday service. Chapter 34 verse 7. Ang mga Israelita ay sumamba sa gintong baka at lilipulin sana sila ng Panginoon, ngunit ang makaawa si Moses sa Panginoon na huwag mong gawin yan, Panginoon. At pinahayag ng Panginoon ang kanyang pangalan sa harapan ni Moses. Ito ay nasa Exodus chapter 34 at verse 6. Ang Panginoon na maawain, mahabagin at umaapaw sa kabutihan at nagbibigay ng awa sa maraming henerasyon at nagpapatawad ng mga kasalanan at binibisita ang kasalanan ng ama sa mga anak hanggang sa katatlo ay 4 na henerasyon sa Exodus 34 verse 7. So i-refer natin yon, pakibasa na lang mga kapatid. So, dito makikita natin na inuusig ng Panginoon ang kasalanan. Tama ba? Hanggang sa 3 ay 4 na henerasyon. So, makita natin na nangyari dito ang sinasabi ng Panginoon. So, kahit na si Ahimelech, siya ay napatay dito. So nung si Saul ay nais niyang patayin ang buong sambayan ni Ahimelech. So merong isang nakatakas sa panglimang henerasyon. At nandun si Abiathar, ang anak ni Ahimelech. Siya ay isang ding pari, si Abiathar. At hindi siya napatay ni Saul. Nakikita niyo ba ang kamay ng Panginoon dito? Nakikita niyo ba ang proteksyon ng Panginoon dito sa kay Abiathar? So si Abiathar, siya ay tumakas at pumunta kay David. At si David, sinabi niya sa kanya, ang taong nagtataka sa buhay mo ay ang taong nagtataka din sa buhay ko. Ngunit dito ka sa akin at ikaw ay maliligtas. At dito sa chapter 23, na si Abiathar ay pumunta doon sa Kehaila
at nakita niya si David. So ito ay supplemental information lamang para maintindihan natin kung ano ang mga nangyari. Yeah. Dito sa chapter 23. So si Abiatar ay isang pari at siya ay pumunta kay David. So siya ay pumunta kay David habang nangyayari ito mga pangyayari ito sa Kiala. So ngunit sinabi natin ito kahapon habang si Saul ay pinapatay niya ang buong sambahayan ni Ahimelech at doon sinabi na may isang nakatakas na si Abiatar. Kaya nga sinabi ko na si Abiatar ay ang pinagpalang pari. So, ang buong sambahayan ni Eli ay naisumpa sa kanyang ama hanggang sa 3 o 4 na henerasyon. Ngunit dito na ay nasa 5 henerasyon at siya ay pinagpala ng Panginoon at itong pinagpala na pari ay niya pumunta kay David. So walang pinagpalang pari na pumunta kay Saul. So ang paring nasa sumpa ay nandoon kay Saul, kaya nga ang lahat ng kanyang ginagawa ay hindi nagtatagumpay. Ngunit itong pinagpalang pari sa 5 henerasyon sa sambahayan ni Eli, ang apo-apo sa kapuhan ni Eli. Ngayon dito ay siya ay pinagpala, lumipas na ang sumpa at dahil siya ay nasa 5 henerasyon na at siya ay pumunta kay David. At tayo ngayon ay nasa chapter 23, pupunta tayo sa verse 6. Nang si Abiatar ay tumakas at nagpunta kay David sa Keila, dala niya ang ipod. Verse 6 yan ng chapter 23, mga kapatid. So siya ay tumakas at nagpunta kay David sa Keila, dala niya ang ephod. Hindi lamang siya ay pari dahil sa dala niya ang ephod, siya ay nakapaglingkod sa presensya ng Panginoon, sa harap ng Panginoon. Kaya natanggap ni David ang ephod kasama itong pinagpalang pari. Ito ay napakalaking pabor. Simula nito, pwede siyang lumapit sa Panginoon at magtanong sa Panginoon at hanapin ang Panginoon ang presensya ng Panginoon. So itong channel na ito ay napaka-importante. Sa nakaraan wala siyang channel na ganito. Ngunit dito sa simula ng chapter 23 verse 2, kaya siya ay sumangguni kay Yahweh, lalabanan po ba namin ang Pilisteyong ito? At sinabi ni Yahweh, oo, labanan mo siya at iligtas mo ang Kial. So siya ay nakapagsangguni sa kay Yahweh sa verse 2. So verse 4, muling sumangguni si David kay Yahweh. Ang sagot naman sa kanya, pumunta na kayo sa Keila at pagtatagumpayin ko kayo laban sa mga Pilisteo. Verse 4. Bakit sumangguni muli si David sa Panginoon? Dahil ang mga taong kasama niya ay natatakot. Sinabi ng Panginoon na iligtas mo ang Keila, labanan mo sila. At sinabi nila, takot nga tayo kay Saul, nagtatago dito sa Juda, paano pa natin malalabanan ang napakaraming Pilisteyong ito? Ngunit sinabing muli ng Panginoon na Yahweh kay David, pumunta kayo sa Keila at pagtatagumpayin ko kayo laban sa mga Pilisteo. Kaya nagpunta si David at ang kanyang mga tauhan sa Keila at nilabanan ang mga Pilisteo. Maraming napatay sa mga ito, sinamsam nila ang mga kawan at nailigtas ni David ang bayan ng Keila. So sa pamamagitan ng labanang ito, nakatanggap sila ng nakasamsam sila ng maraming mga resources. So sa verse 13,
Maraming tao ang sumunod sa kanya. Ang mga tauhan niya nooy halos 60 ang katao. Ngunit ang pinakaimportante dito ay si Abiathar, ang pinagpalang pari na merong ipod. Ito ay napakalaking pabor sa kanya. So sa panahon ng panganib, mas malaki ang pabor. So ang isang paragraph ng chapter na ito, nagtatalakay tungkol sa kamay. So wag tayong matakot. Wag tayong matakot, panghawakan natin ng mahigpit ang Panginoon. Verse 7 to 14. Sa pangalawang talata dapat nating panghawakan. So ang mga tao sa Keila, ang mga taga Keila ay ibibigay nila si David sa kamay ni Saul. Ngunit ang kamay ng Panginoon ay hindi nayaan na ibigay si David. At dito sa verse 14, si David ay nagtago sa ilang ng maburol. Ngunit hindi itinulot ng Diyos na makita siya nito. So, hindi hinahayaan ng Panginoon na babagsak si David sa kamay ni Saul. Verse 14. So, balikan natin sa verse 7. Nung mabalitaan naman ni Saul na si David ay nasa Keila, sinabi niya. So, pumunta siya doon sa Keila at sakupin niya ang Keila at dakpin doon si David. Ngunit nalaman ito ni David sa verse 9, kaya sinabi niya sa paring si Abiathar, dalhin mo rito ang ephod. Nais kong hanapin ang Panginoon, ang kanyang presensya. At siya ay sumangguni na nalangin, Yahweh, Diyos ng Israel, nabalitaan ko pong wawasakin ni Saul ang Keila sapagkat nalaman niyang narito ako. Totoo ba ito? Papabayaan pa ba kaya ako na taga Keila na dakpin ako ni Saul? Verse 11. At sinabi ni Yahweh, sumagot si Yahweh, lulusubin nga ni Saul ang Keila. Nagtanong muli si David, papabayaan po ba na mga taga Keila na ako'y dakpin ni Saul, pati ang aking mga kasama? Sinabi ni Yahweh, oo, papabayaan nila kayo. Oo, pababayaan nila kayo. Si David ay niligtas niya ang Keila. Ngunit ang mga tao sa Keila ay takot kay Saul. At ibibigay nila si David sa kamay ni Saul. At sinabi ng Panginoon, ibibigay ka nila. Dahil dito, inutos niya sa kanyang mga tauhan na halos 600 katao na umalis doon at magpalipat-lipat ng lugar. Si David ay nagtago sa ilang ng maburol na lugar ng Sif. Araw-araw, hinanap siya ni Saul. Verse 14. Ngunit hindi itinulot ng Diyos na makita siya nito. So, ang paragraph na ito, sinasabi na ang mga tao sa Keila ay ibibigay nila si David sa kamay ni Saul. Ngunit ang Panginoon ay sinabi ni kay David na ibibigay siya ng mga taga Keila sa kamay ni Saul, kahit na iniligtas niya sila. At si David ay nagtago at umalis doon at pumunta sa lugar ng Sif. Kaya araw-araw siyang hinanap ni Saul. Araw-araw siyang hinanap ni Saul. So, merong isang katanungan dito. So, itong 600 tao, ano ang nangyari sa kanila? Itong 600 taong sumusunod kay David. Dahil hinanap, araw-araw hinanap ni Saul si David. So, sa isang araw, pumunta doon sa mga kuweba, sa mga bato, upang hanapin si David. So bawat araw-araw, may hinahanap sila at ang kanilang buhay ay nasa matinding panganib. So, kung ikaw ang isa sa mga 60 na kasama ni David,
ano ang gagawin mo? Ilagay natin sa ating kasalukuyang mga panahon sa mga nangyayari ngayon. So tayo hinahabol, hinahanap araw-araw ng napakaraming bagay. Ano ang gagawin mo? Katulad ni David. Ngayon naharap tayo sa social issue, issue ng pinansyal, issue ng pandemic, ang issue sa politika. Marami mga tao na naniniwala na wala ng magandang kinabukasan dito. Katulad na tayo ay hinahabol araw-araw. Anong ating gagawin? Kung ikaw ay isang negosyante, ikaw ay nag-aalala araw-araw. Kung ikaw ay isang employee, ikaw ay nangangamba na baka mawalan ka ng trabaho. Kung ikaw ay isang negosyante na nangangalala ka na baka hindi lalago ang iyong negosyo dahil may kailangan kang babayaran ngunit wala kang pera. Kung titingnan mo ang sa hinaharap, mas malabo pa. Napakaraming reklamo. Ano ang gagawin mo? So itong 600 katao ay hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. At maaring si David ay wala ding ideya kung ano ang gagawin. So patuloy niya pinanghawakan si Ebaita. Magsalita ka kung anong sinasabi ng Panginoon para sa akin. Oo, tama. Dapat nating panghawakan ang Panginoon upang malaman natin. Ang Panginoon hindi niya ibinigay si David sa kamay ni Saul. At araw-araw na hinanap ni Saul si David, ngunit hindi hinayaan ng Panginoon na mahulog siya sa kamay ni Saul. Araw-araw hindi pinahintulutan ng Panginoon na mahuli ni Saul si David dahil hindi hinayaan na pinahintulot ng Panginoon na mahulog siya sa kamay ni Saul. So ang ating kamay, ang ating buhay dapat panghawakan ang Panginoon at huwag tayong matakot. Ngayon pupunta tayo sa pangatlong paragraph. Alam ni Jonathan na si David at ang kanyang matawan ay nasa matinding takot ng panganib. Kaya dito si Jonathan ay pumunta kay David. Nagpakita kay David. Hindi lang upang pagtibayin ang tipan nilang muli. Hindi lang na pumunta siya doon na walang rason. Alam ni Jonathan kung ano ang sitwasyon ni David at ang kanyang mga tao. Alam niya na sila ay nasa matinding kahirapan dahil sila ay tinutugis, sila ay tumatakas para sa kanilang buhay. Kaya dito nagpakita si Jonathan at pinuntahan siya. Verse 16, pinuntahan siya ni Jonathan at pinalakas ang kanyang loob sa pangalan ni Yahweh. So si Jonathan ay pumunta kay David at sinabi niya, David, huwag kang matakot. Magtiwala sa Panginoon. Paano niya sinabi ito? David, huwag kang matakot at hindi ka mapapatay ng aking ama. Sa Chinese translation sinasabi na hindi siya habulin ni David. So medyo iba ang may iba ang interpretation. Ngunit sa original text sinasabi doon, do not fear. Dito sa Tagalog sa atin, huwag kang matakot.
dahil hindi ka mapapatay ng aking ama, hindi ka niya makikita. So ang NKJ, New King James ay mas malapit sa original text. Sinabi doon, the hand of my father shall not find you. So hindi ka mapapatay or hindi ka mahanap ng aking ama. Yeah. So wag kang matakot. Hindi siya gustong patayin ng aking ama, ngunit gusto niya kanyang patayin, ngunit lakasan mo ang iyong loob dahil sa hindi kanya makikita. So hindi kanya makikita at hindi kanya mapapatay. Magtiwala ka sa Panginoon, huwag kang matakot. So itong 600 katao at si David, at dito ngayon si Jonathan ay nakipagkita sa kanya. At tumayo doon sa panig ng Diyos at hindi sa panig ng kanyang ama. Alam niya na pagpalain ng Panginoon ni Yahweh si David bilang maging hari. At doon gumawa siya ng tipan sa kay David upang palakasin si David. Alam niya sa kanyang destiny na hindi siya magiging hari at si David ang magiging hari. At sinabi niya na kung magiging hari ka, ako ang magiging kanang kamay mo. Ako ang tutulong sa iyo. Ito ang kalooban ng Panginoon sa atin at hindi ka mahanap ng aking ama. So sa napakatinding takot, sa napakatinding panganib, anong gagawin natin? Anong ginawa ni David? Katulad ng sinabi ni Jonathan dito. Itali natin ang ating destiny sa kalooban ng Panginoon. At ito ang sinabi ni Jonathan at sinabi niya kay David na gawin ito, na huwag matakot at magtiwala sa Panginoon. Panghawakan mo ng mahigpit ang Panginoon at huwag kang matakot. Humawak ng mahigpit sa Panginoon. At ang Panginoon ay protektahan ka, protektahan tayo. So ito ang sa pangalawang paragraph. At si David ay hindi na kailangan matakot kahit na siya ay tinutugis araw-araw dahil ang Panginoon ay magprotekta sa kanya. Hindi siya makikita ni Saul dahil sa hindi pinahintulot ng Panginoon na mahulog siya sa kamay ni Saul. Katulad ng sinabi dito sa verse 14. Nakita ni Jonathan ang lahat ng mga pangyayari. At hindi pinahintulot na mahulog si David sa kamay ni Saul. So, huwag kang matakot at magtiwala at panghawakan ang Panginoon. Totoo na ang mga tao sa Keilah ay ibibigay kanila sa kamay ni Saul. Ngunit huwag kang mag-alala dahil hindi pinahintulutan ng Panginoon na ibigay ka sa kamay ni Saul. So sa huling talata, verse 29. So verse 18, so nais ni Saul na habulin, hanapin si David. So sa anggulo ni David siya ay hinahabol, tinutugis. So verse 26, samantala na sa kabilang panig ng bundok sina Saul, pinapalibutan niya si David at ang kanyang mga tao. So siya ay napalibutan, at wala na siyang matatakbuhan. Wala siyang ibang maputatahan. Sila'y masusukol na lamang, mabibihag na lamang sila ni Saul dahil sila'y napalibutan na. Ngunit dito nakatanggap siya siya ay napalaya. So mag-respond tayo sa unang paragraph, sa ika-4 na paragraph.
So nung siya ay pumunta upang iligtas ang Keila, so nagtanong siya sumaguni siya sa Panginoon. Tinanong niya kung ililigtas niya ba ang Keila, at sinabi ng Panginoon, iligtas mo ang Keila. Iniligtas niya ang Keila, ngunit siya ay nais na ibigay ng Keila sa kamay ni Saul. Kung tayo ay makikinig sa Panginoon, katulad ni David, gawin lang natin ang sinasabi ng Panginoon. At dito, nung nais na ihulog siya sa panganib ng mga tao, ang Panginoon ay iniligtas ng Panginoon. Dito, siya ay napalibutan na, ngunit siya iniligtas siya ng Panginoon. Paano siya iniligtas ng Panginoon? Sa pamamagitan ng mga Pilisteo. So, hinanap siya ni Saul araw-araw. Kaya siya ay sinundan at siya ay pinalibutan hanggang sa masukol na siya sana ni Saul. Doon hinanap siya ni Saul na nagtago siya sa ilang ng Mon. So, dito sa verse 26, ito na yata ang nakakatakot na pangyayari dahil sa napalibutan na. So ang sambayan ng mga pari ay napatay lahat, at si Abiathar lang ang nakatakas, si Abiathar ay pumunta sa kay David, at ngayon dito kasama niya si David. Sila ay napalibutan na at wala na silang ibang mapupuntahan. Masusukol na lamang sila ni Saul. Ngunit dumating ang isang tagabalita at sinabi kay Saul, magbalik po kayo at sinasalakay po tayo ng mga Pilisteo. Verse 28, kaya tinigilan ni Saul ang paghabol kay David at hinarap ang mga Pilisteo. Kaya't ang lugar na iyon ay tinatawag na bato ng paghihiwalay. Rock of Escape. Yeah. Kung saan sila naghiwalay at hindi nahuli si David. So, sa lugar na iyon, sila ay napalibutan, sila ay masusukol na. Ngunit ang lugar na ito, ay itong batong ito, si David ay nakatakas at si Saul ay naghiwalay kay David. Mula roon, si David ay nagpunta sa En-gedi, sa verse 25. Tingnan natin mga kapatid. Hindi lingid kay David na hinanap siya ni Saul, kaya nagtago siya sa ilang ng Mon. Yeah. So dito rock sa English, rock of Mon. So itong batong ito ay hinati ang kupunan ni Saul at ang kupunan ni David. So si David, kung nang pinanghawakan niya ang Panginoon, kahit siya ay masusukol na, napapalibutan na, ngunit ang batong ito ay nagsilbing nagsilbing kanyang kaligtasan. So kaya nila ito tinatawag na bato ng paghiwalay, dahil dito hinati ng Panginoon at siya iniligtas sa kamay ni Saul. Mga kapatid, nakikita ba natin ito? Huwag tayong matakot. Panghawakan natin ang Panginoon ng mahigpit. Nung si David ay nagtiwala sa Panginoon sa Diyos, siya ay nagtago sa mga bato. Ibig sabihin na ang Diyos ay ang Panginoon ang kanyang matibay na bato na sandigan. Kahit nasa ilang, siya ay tatakbo doon sa bato kung saan siya ay maliligtas. Selah Hamakloth. Yeah. Ito ang sa original na text. Na ang Panginoon ay iniligtas siya sa kamay ni Saul. Siya ang kanyang bato, siya ang kanyang proteksyon, siya kanyang sanggalang. Ang kanyang buhay ay magtitiwala
at panghawakan ang Panginoon. Mga kapatid, sa ating mga sitwasyon, marami tayong mga ingay na naririnig. Itong taong ito, ang ating uncle, ang ating auntie ay umalis sa Hong Kong at pumunta sa ibang bansa dahil sa marami tayong mga negatibong mga balita na natatanggap. So wala sila ng pag-asa, sinasabi na walang pag-asa ang Hong Kong. So sa taong wala ang Diyos, sila'y nandoon, pinangawakan lang nila ang mga nakikita nila. Dito sa mundo, ang mga suliranin, ang mga nakikita nila. So ito ang mga desisyon, batay dito ang desisyon na kailangan ginagawa. Ngunit sa atin hindi ganito. Ano ang nais natin? Ano ang nais nating makamit, mga kapatid? Kung gusto mo ang mundo, kung gusto mo ng pera, hindi mo makukuha ang Panginoon. Kung tayo ay nasa ganitong sitwasyon, huwag tayong matakot. Panghawakan natin ng mahigpit, humawak tayo ng mahigpit sa Panginoon. At ang Panginoon ay siguradong proteksyonan ka at siguradong ililigtas ka. Oo, totoo na makita natin na mas masidhi ang mga pangyayari, ngunit makakatanggap tayo ng mas malaking pabor. Katulad ni David, mula sa apat na daan ay lumaki hanggang sa 600. So siya ay lumakas at ang bato ang naging kanyang sanggalang. So araw-araw siyang hinanap, araw-araw siyang tinugis. At araw-araw din niya nararanasan ang kaligtasan ng Panginoon. Ganito rin sa ating sa church. Sa pagharap natin sa mga kasalukuyang pangyayari, araw-araw nararanasan natin ang Panginoon at tayo'y mas lumalakas at tayo'y nagiging ganap at tayo'y mas lumalago. Ano ang susi? Saan nakahawak ang iyong kamay? Pinanghawakan mo ba ang mga bagay sa mundo katulad ni Saul? So siya'y humawak doon sa ang pananalig doon sa mga tao, sa puso ng tao, sa kanyang resources, sa kanyang kayamanan. Kaya nga siya'y natalo. Ngunit si David, ano ang kanyang pinanghawakan? Ang Panginoon. Ang kanyang puso ay taos na sumusunod sa Panginoon. Hinanap ang Panginoon. Hinanap niya ang Panginoon. Ang kanyang puso ay nakatuon sa Panginoon. At itong si Jonathan ay pinalakas siya. Oo, totoo na mahirap ang sitwasyon. O ang ama ko ay tinutugis kang patayin, ngunit hindi kanya makikita. At hindi kanya madadakip. Dahil araw-araw nakikita ko ito. Araw-araw niyang tinutugis, sinanap ka, ngunit hindi kanya mahuli, hindi kanya makikita. Kahit anong gawin niya, hindi kanya makikita, hindi kanya nadadakip. Dahil sa hindi inayaan ng Panginoon na ibigay ka sa kanyang kamay, bakit ka natatakot? Huwag kang matakot, panghawakan mo ang sinabi ng Panginoon. So ito ang rema, ito ang salita ng Panginoon sa atin ngayon. Hindi natin iniibig ang mundo. Bakit tayo matatakot? Dahil meron tayong Diyos, meron tayong kapayapaan, meron tayong proteksyon. Totoo na narito ang COVID, ngunit tayo nasa Panginoon. Kahit na nasa kahirapan financially, meron tayong Diyos. Ang ating pagtitiwala ay nasa Panginoon. Ang ating mga araw at sa darating pa ay magiging mas mainam. Ang buong mundo ay nalulugmok, ngunit ang kaharian ng Panginoon ay mas napapalakas at ang iyong daanan ay mas magiging maliwanag, mapagpala. Amen. Pagpalain ka ng Panginoon at dito tayo nagtatapos sa umagang ito. Maraming salamat sa ating pakikinig.